Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak ata with evidence. Nako, mag-ama daw. Mag-ama si VP Sara at si Digong. Pabiro or sabi ito ni Congressman Asidre. Itong tingog party list representative para yatang tumaas ang BP ni Congressman Asidre dahil sa pabirong sinabi ni Digong kagabi na gurgurin niya ang mga senador para makapasok sa kaniyang mga senador. Ito talaga si Digong. Yung mga taong hindi nasanay na ba sa kanyang mga pabirong hirit, talagang seryosehin. Pero tayong mga Bisaya na ganun talaga ang mga pabirong joke, parang okay na lang sa atin. Alam naman natin hindi kayang gawin yung Digong. Digong matanda na, 'di ba? Kung bibig pwede naman siyang mag-utos. Ay naku, talaga ba? 'Di ba mga kabibig? So, ito kasi yung video ni Digong, oo, na pabiro based on the context, alam mo naman na halata namang binibiro lang ni Duterte ang kanyang mga sinasabi. So ito kabibig ha, makinig tayo. Ex-President Duterte kung makagorgor ng 15 senador, pasok na tayong lahat. Diba? Ito na. Yung mga senador ngayon para mabakante. Again. Ngayon, marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Alam mo mga kabibig, marami ang nag-react nito. Sabi nila, pinagtatawan niyo si Digong ha, parang proud kayo ha, na yan ang sinasabi ng inyong kulto, mga DDS kulto. Proud na proud kayo na parang parang grave threat na daw yan, mga kabibig, sabi ng mga netizen. Pareho kayo ni Sara Duterte, dapat makulong kayo, dapat pagbayaran nyo yan, kasi hindi nyo nirespeto ang mga senador, tapos sinabihin pa ni Digong gurgurin niya ang 15 na senador. Nako, ito pa. Makapatay tayo ng mga 15 na senador. Pasok na tayo lahat. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi yung, hindi naman lahat. Pero, sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung Pasabugin. Ay, nako si Tata Digong talaga mga kabibig. At heto ang hirit ni Asidre. Hirit ni Digong na gorgorin ang mga senador, pinalagaan ni Asidre. Pinuna ng isang mambabatas ang hirit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa paggorgor sa mga senador para magkaroon ng bakante para siyam na senatorial bet ng PDB Palaban. Sinabi ni House Assistant Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre na ang sinabi ng dating Pangulo ay mistulang katulad ng pagbabantang ginawa ni VP Sara Duterte kay Pangulong BBM, First Lady Liza Marcos at Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sabi ni Asidre, talagang mag-amas na sila. Si anak nagbanta na ipagorgor ang presidente at speaker at first lady. Si ama naman gustong ipagorgor ang mga senador. Parang gusto nilang buminggo sa lagay na yan. Sa proclamation rally ng PDB Laban noong Huwebes, sinabi ni Duterte na ngayon marami kasi sila. Anong dapat gawin natin? Gorgorin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung makagorgor tayo, tanan, mga 15 na senador, pasok na tayong lahat. Ayon kay Asidre, ang isang pagbabanta, isang mang biro o hindi, ay mayroong seryosong consequence. Hindi biro ang pagbabantang gumorgor ng opisyal ng gobyerno. Kahit pa sabihin nilang joke lang, nakakatakot yan kasi nagpapalaganap ng kultura ng
karahasan, pinahihina ang demokrasya at sinisira ang batas. Sa isang demokratikong bansa, inihalal ang mga pinuno, hindi ginugurgur. Kapag mga dating or kasalukuyang opisyal mismo ang nagbitaw ng ganitong klaseng salita, parang sinasabi nilang okay lang gumamit ng dahas imbis na pag-usapan ng maayos at hindi pagkakasundo. Bukod dyan, hindi lang ito basta padalos-dalos sa salita. Krimen ito sa ilalim ng batas. Ang pagbabanta sa mga opisyal ng gobyerno ay maituturing na inciting to sedition or grave threats at may kaakibat na parusa. Hindi pwedeng baliwalain ito kasi nagdadala ito ng tunay na banta ng seguridad at napipilitan ang gobyerno na gumastos ng pondo at pagkilos ng pulis at militar para tugunan ang banta, kahit pa sinasabi nilang biro lang ito. Naniniwala si Asidre na ang naging pahayag ng dating Pangulo ay makakatulong upang lalong palakasin ang isa pa itong articles of impeachment na inihain laban sa kanyang anak kaugnay sa pagbabanta nito sa Pangulo. Yung kampo ng mga Duterte, para sila na mismo ang nagbabaon sa sarili nila. Remember, just recently, the National Bureau of Investigation has recommended filing criminal complaints against VP Duterte for inciting to sedition and grave threats related to her statements about arranging an assassin. Her father's remark just adds salt to the wounds. O, yan ang sabi ni Asidre, mga kapipig. Ito naman ang komento ng ating mga netizen. Alam mo naman ang ating mga netizen, talagang magbibigay talaga komento sa sa statement ni Asidre. Oo, alam mo naman, mga Pinoy, 'di ba? Well, ako naman, kung joke lang yun ni Pangulong Duterte at kilala mo si Pangulong Duterte, well, matatawa ka talaga at yung iba sasabihin na, ay, ano ba yan? Grabe naman si Pangulong Duterte, parang hindi niisip ang kapakanan ng mga ng mga senador. Ganun ba siya magbiro? For how many years na siyang ating Pangulo at every night o kung meron siya mga late night with Duterte, talagang anong tawag natin? Grabe yung mga salita na ang pasabog niyang mga salita, di ba? At kung ano ang kanyang gustong sabihin, sasabihin talaga niya. Yun ang reaction ng mga netizen. Kaya mga kabibig, ano ang yung reaction dito mga kabibig? Tama lang ba yung sinabi ni Pangulong Duterte or below the belt na yung sinabi ni Pangulong Duterte na hindi na maganda, hindi maayos kasi napakabastos mga kabibig? Ano ang iyong komento tungkol dito? Ako naman is, ganun talaga si Pangulong Duterte, hindi natin siya makakontrol. We cannot control his mouth because even though na kontrolin natin siya, the more siya papalag, the more siya magre-react at magbibigay ng kanyang sariling opinion na hindi natin kakayanin yun mga kabibig, di ba? Eto kabibig may isa akong video dito kay Pangulong Bongbong Marcos versus Vic Rodriguez. Grabe dito si Vic Rodriguez, ha? Talagang, ano ang tawag dito? Kung yung banatan talaga, super duper banatan sila mga kabibig. Opo, mga kabibig. So, yun na. Tingnan natin ha, mga kabibig, yung video ni Vic Rodriguez. Ay, ewan ko, nasa ba si Vic Rodriguez ngayon? Oo. Grabe din si Vic Rodriguez actually. Well, sumasagot lang si Vic Rodriguez mga kabibig. Opo, mga kabibig. Gusto na niyang sagutin si Pangulong Bongbong Marcos hinggil sa kanyang sinasabing suka. Di ba? Wait mo na kabibig ha. Hanapin natin si dito. Nasaan ba yun? Si Vic Rodriguez. Opo. Wait mo na kabibig. Nasaan ba si Vic Rodriguez dito? Hindi yan. Okay. Ay, nawala tayo ha. Ano nangyari sa... ito na naman. Pasensya na ha. Medyo there's something wrong with our network kanina. So hanapin natin si Vic Rodriguez mga kabibig kung ano ang kanyang sinasabi. Ito na mga kabibig yung tawag dito. Yung pagbanat din ni Vic Rodriguez kay Pangulong Bongbong Marcos.
talagang sinagot ni Vic Rodriguez si Pangulong Bongbong Marcos. So ito kabibig ha. Give me a moment, share ko lang ang aking screen. Ito na. Sana naging okay na ito. Okay. Ito nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Alam mo ninyo, ang suka ang kalaban ng tanso. Ang suka ay kalaban ng tanso. Ang suka ang kalaban ng Peking Ginto. Hindi man po ako gumagawa ng suka. Subalit kung ako ho ay bata, maraming beses din naman ako na utusang bumili ng suka ng aking ina. At wala pong nakakahiya doon. Sapagkat pagamat ako ho ay nakabili ng suka ng maraming uli at nautusang bumili ng suka ng maraming uli, may diploma ho ako at nakapagtapos ako ng ulit. Meron akong diploma at nakapagtapos ako ng abogasya. At higit sa lahat, meron akong certificate na nagpapatunay na ako ay isang ganap na abogado. Kaya ako ay natutuwa kung ito man ang Team Suka. Isa po akong proud member ng Team Suka. At ating mong lalabanan ang Team Sinusuka! Yung sinusuka. Labanan natin ang mga mambubudol! So yun na nga mga kabibig. Ano daw? Team Suka talaga, grabe. Kayo, ano kayo? Team Suka or Team Sinusuka? Or Team Kain Suka? Nako, kung gusto nyo na patuloy na masaya kayo sa nanakaw at babayan yung taxes, sige lang iboto nyo ang bangag senatorial candidates para tuloy-tuloy ang nakawin ang mga ibinabayad nating buwis. Nice, Attorney Vic Rodriguez, my future senator. You got our vote. Solid Team Duterte here. Vote straight, PDB laban. Mga kabibig, sino ang bubutuhan yung vote straight? PDB laban o itong party ni Bam Aquino at Kiko Pangilinan o itong alyansa ni BBM, mga kabibig? President, okay lang bumili ng suka kesa shabu. Hula, grabe naman. Correct, ang suka ibabad mo sa fake nangingitim. Di ba? Sana naman mga botante hindi makuha sa suhol, iboto ang dapat para hindi dapat intindihin ang plataforma na kayo para sa buti ng Pilipinas. Galing talaga na ito ni Vic Sirado na panalo na ito. Natawa ako sa reaction ni Manny Pacquiao na siya at pinatatamaan ni BBM na bumili ng suka. Okay lang magtinda at mautusan bumili ng suka kaysa polvoron. Ungrateful President. Ayan kasi, sinimulan mo sa suka nagawan tuloy ng kwento ang suka. Ang galing bumanat ni Attorney Vic. Si BBM may binabasa script, mali-mali pa. Nabubulol pa si BBM. Ano nangyari kay BBM? Bakit bulol-bulol si BBM? Maraming takot sa suka, pero pagkabangag, nakakasuka. Oy, grabe ang ating mga netizen kumakabanat ha. Para talagang merong feelings, emotions talaga mga kabibig. So, ayan kabibig nyo, trending na trending itong Team Suka at Team Sinusuka. Ikaw, kaninong team ka ba? Baka, team ano ka ha? Kinasusuklaman? Kinasusuklaman. Ayun talaga. Mga kabibig, alam nyo na ba kung sino ang ating iboboto sa 2025 election? Nako, ang dami mga kabibig. Sino ba yan? PDB laban ba kayo? PDB laban na kung saan kasama sina, ito hahanapin ko yung mga pangalan ng PDB laban. In fairness, nasama na si Vic Rodriguez, oo. At si VP Sara ay talagang inendorso na ang PDB laban. Kasama si Attorney Vic Rodriguez, sina Marcoleta, mga kabibig. O diba? Si Bato de la Rosa, grabe, ang dami nila. And marami ang happy. Ito sina nandito si Apollo Kibuloy. Sino pa ba? Madami sila mga kabibig.
Oh, sinong bubutuhan niyo? Bubutuhan niyo ba sila, ang PDB Laban? Kayo na ang bahala mga kabibig. Basta alam natin kung sino ang bubutuhan at kung sino ang hindi bubutuhan. Baka ano ba, ma-squatic tayo dito. Naku, okay lang namang tumanggap ka ng pera. Sabi nga ni Pang Duterte, okay lang tumanggap ng pera. Basta alam mo kung ano ang nasa konsensya mo. Uy, o ano ba ang nasa konsensya mo ngayon? Si Dr. Mata yata ay hindi, si Dr. Mata wala sa PDB Laban. Si Dr. Richard wala pala siya sa PDB Laban. Di ba mga kabibig? So yun na mga kabibig ang ating latest libag-libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.